Anyesa, POV. Naduduling ako sa sobrang sarap ng paghalik ni Jairon sa akin. Tila nakaka-addict na vino ang mga labi niya. Ilang taon kong ninais ito. Sumisilakbo ang init ng katawan ko at rinig na rinig kong malakas na tibok ng puso ko. Napakapit ako sa malapad na katawan ni Jairon. Napadaing ako nang bumaba ang mga labi niya. Sumidhi ang pagnanasa ko nang bumaba ang kamay niya sa katawan ko. Nang maramdaman kong kamay niya na pumasok sa panloob ko, tinulak kong katawan niya, pero nangibabaw siya sa akin. Sinakop niyang muli ang mga labi ko, siniklop ko ang mga binti ng sinuong niya ang kamay sa loob. Nababaliw ako sa init, pero napadilat ako. Humihingal na kinurot ang tagiliran niya. Jairon, uuwag dyan. Anas na wika ko sa kanya. Gusto ko siyang bigyan ng babala na wag niyang ituloy ang ginagawa. Pero tinraidor ako ng katawan ko. Hinayaan ko siya. Hinayaan na hawakan ng harapan ko hanggang sa hindi ko natapos nang sinakop niya ulit ang bibig ko. Tagaktak ang pawis ko. Tila nilalagnat ako sa sobrang init ng katawan ko. Namumula rin ang buong mukha ni Jairon. Parang hindi siyang boss ko. Habang may ginagawa sa akin hanggang sa hindi ko na malaya na pasandal ako sa desk niya. At naitulak kong buko. Halo-halo. Ibang halo-halo palang gusto niya. Kapag makawala ako, susuntukin ko talaga siya. Sinampal ako ng kahihiyan. Paano ko nagawang makipaglandian sa lalaking ito? Sinaktan ka niya, alalahanin mo. Ang tamis mo pa rin, Anessa. Gusto ko pa sanang tikman ka ng higit pa dito. Masalamat ka na sa office tayo, he said in a smoky voice. Pervert, singhal ko. Ngumisi si Jairo na nakakaloko. Bago lumapit sa akin. Tenga ko naman ngayon ang pinupuntirya niya. Kinagat-kagat niya at maraming beses na hinalikan ang tenga ko. Akma niyang hahalikan ako nang tumunog ang telepono. Tinulak ko ang braso niya. May tawag ka, baka emergency yan, anas ko. Hayaan mo, intercom lang yan, giit ni Jairon. Hindi siya uminto sa ginagawa. Nagpupumiglas ako pero hindi siya umaawat. Nilalayo ko mukha ko pero pilit nang binabalik. Sir Jairon, pareho kami natigilan. Nahuli kaming gumagawa ng milagro ng kanyang sekretary. Malakas ko siyang itinulak nang bawian ako ng ulirat. Dali-dali kong zinra ang zipper ng pants ko. Mabuti walang botones ang blusa ko pero natanggal niyang hook ng bra ko. Wala akong patumpik-tumpik na iniwan si Jairon. Nagmamadali ako na tumakbo. Laglag ang panga ni James sa amin ang nilampasan ko. Pinagdarasal ko na sana hindi niya ikalat ang secret affair namin. Baguhan ako dito at natatakot ako na masirang trabaho at ang reputasyon niya. Tinatali kong buhok ko na ibinabagtas ang daan patungo sa powder room. Maghihilamos na mukha. I can't believe kaya ko pa rin ibagay ang sarili ko kay Jairon. Wala akong kaibahan sa babayaring babae. Now I hate myself. I am still longing for him. Bakit ko ba sinasayang ang oras ko sa katulad niya? Iniwan kong bagsak ang mga balikat. Ang company building, dumiretso kagad ng bahay. Mag-early out ako, hahanapin ko sarili saka hindi ko kayang manatili sa opisina sa mga oras niyon. Nagbihis ako't nilabhan agad ang damit. Hindi lang yon, naligo ako. Ayoko nang ulitin ang pagkakamali ngayon. Tinutuyo kong buhok nang tumunog ang cellphone, isang text message. Binuksan ko kaagad matapos kong damputin ang phone sa cabinet. Si Nova, pinapasundo niya si Raven sa akin. Binuksan niya ulit ang pastry shop ng specialty ay buko pie. Magfo-for good na siguro siya sa Pinas. In my head, gusto kong tumakas dito. Gusto kong makalayo ulit kay Jairon. Nanganganib ako ngayon. Nagbihis agad ako. Inayos ng konti ang sarili saka kinuha ang susi ng sasakyan. Bumuntong hininga ako nang marating ang eskwelahan ng anak ko. 4:00 ng hapon ako dumating. Timing na uwian, nadatnan ko si Raven na nakipagsapakan sa ibang bata. Hindi pa ako nakababa sa sakyan, umiiksena na siya. Jairon POV. Nakasalubong ang kilay ko na sinasara ang shirt ko. Habol ang hininga at pawisan kong pinakawalan si Anessa matapos pumasok ang sekretary ko. Tila isang ipo-ipong tumakbo palabas ng opisina ang marketing manager. Nakanganga si James na nakita kaming naglalampungan. Lumunok siya at inayos ang sarili. I'm sorry for intruding, sir. It just urgent.
Mr. Phoenix Parker wants your present. Maagap niyang imporma. Kasalanan kung hindi sinagot ang intercom. Nadala ako ng init ng katawan kesa atupagin ng trabaho ko. Fine, sabihin mo darating ako within 20 minutes. Anang ko habang tinatali ang necktie ko. Tumango lamang siya bago umalis. Tumingala ako sa kisame para bumuntong hininga. Sarap na sarap ako sa ginagawa ko, saka pa naman iistorbohin. Gumisi ako na nakakaloko. Pakiramdam ko nagtagumpay ako sa parusa kay Anessa. Kaso nabitin ako. Siya lang ang nag-enjoy, hindi ako. Babawi ako sa susunod. Kinuha kong phone at susi matapos kong isuot ang blazer. Tuloy-tuloy akong dumiretso sa underground parking lot. Pinili ko magmaneho kaysa magkaroon ng driver para kahit na anong oras malaya akong makakagalaw. Sa awa ng Diyos, walang traffic. Kaya mabilis ako nakarating sa mansyon ni Phoenix. Sumagisit ang mabibigat na double mahogany door ng modernong bahay ng pinsan ko. Lumaki ang mga mata ko na sumambulat sa akin ang magulong sala nito. Nagtaka ako kung nasa battlefield ba ako o sa bahay niya. Nagkalat ang mga botelya ng alak sa sahig. Naapakan ko pa ang ilang basag na baso at bumalentong din ang mga furniture na parabang may dumaan na bagyo dito. Pumalatak ako at napapailing-iling. May kung anong bagay na napaikot ng sikmura ko. I knew Phoenix wasn't doing well, but this was worse than I expected. Dumiretso ako ng tingin. Sinipa akong basag na vase bago humakbang patungo sa kwarto niya. Naalala kung paano nagpakasal si Phoenix. Isa siya sa maraming biktima ng shotgun marriage. Napilitang iuwi ng bahay ang babae na akala niyang nabuntisan niya. Ang totoo, fake pala. Siyempre nagalit ako noong una pero pinayuhan ko siya na hayaan na lang ito. Kusay ang lalayo kapag hindi mo natratuhin ng tama. Mapuputol din ang paghihirap mo. Parehas din kayong biktima. Kaya pagtiisan mo muna. Kutob ko na nag-away sila at nilayasan siya ng babae. Yung asawa niya na sa kasal ko lang na-meet at hindi ko matandaan ng pangayan. Noon ka kasi nitong binabanggit kapag magkita-kita kami. Hindi kasi naging affectionate si Phoenix sa asawa. Natakot nga ako noon na baka binago siya ng kasal niya. Nakahinga ako ng malamang hindi niya ito pinapahalagahan. Ngayon nangingiti ako kapag nalaman kong wala na sila. May pagka-profesiya rin palang deal ako kung ganon. Phoenix, tawag ko. Pumagting ang boses ko sa hungkag na pasilyo. Walang tugon. Sinipat ko ang isang silid na bahagyang nakabukas. Tumakbo ako nang marinig ang pagbasag ng bote sa sahig. Nataranta ako, itinulak ang pinto. At heto siya. Nakaupo sa sahig na nakasandal sa kama. May tanga siyang hindi pa nakakalahating botelya ng vino. Pulang-pula at sabog ang kanyang buhok. Pinaligiran pa siya ng mga walang lamang botelya. Hindi ako makapaniwalang desperado siya. Phoenix, what do you think you are doing? Maingat kong tanong. Hinubad niyang suot na blue button-up short at mabilis na hinagis sa isang tabi. Nasabit yun sa gilid ng bookshelves. It's because of her, hiyaw nito. Namamasan tinatagong luha sa kanyang mga mata. Kumunot ang kilay ko, imbis na tugunan siya. Tell me what really happened. My own beloved wife frame me. Anito sa kapinakawalan ng pagak, walang bahid ng ngiti niyang boses. Napakurap ako. Frame you? What are you talking about? Nilasing niya. Hindi ko na malay na I already sleep with her and made me sign the divorce papers. Padaskol niyang nilagay sa sahigang hawak na botelya. Sanhi ng pagkalit sa sahig ng pulang likido ng ubas. Imbis na maging masaya na wala na sila ng asawa, bigla akong natuod sa sinabi niya. Na-dumbfounded ako na 10 segundo. She tricked you into signing the divorce papers? Eksparseradong siyang tumayo ng halatang tinungga ulit ang iniinom niya. Hindi ko matanggap na pinaglaruan niya ako at ang malala, nilayasan niya ako. Tumango-tango ako. Is that what you want, right? Sinuklay niyang magulong buhok gamit ang daliri. I don't know. Hindi ko naintindihan ang feelings ko para sa kanya. Nalilito ako, aniya. I sighed, kinamot kong sentido. Makinig ka nga sa akin, Insan. Hayaan mo siya. Let her go. Tingnan natin kung makakaya niyang panindigan ng ginawa niya. She doesn't deserve you. Hipokrit ang babaeng yun. Angal ko. Hindi ko natitiyak kung tamang advice ko. Basta sinabi ko lang ang nasa puso ko. Don't bad-mouthing her. Asik niya na ikinagulat ko. Bigla niyang pinagtatanggol ang ex-wife niya. Siya pa nga noon ang sama ng turing dito. I can't live without her. Minumulto niya ako ng bawat ngiti at presensya niya. Sabi muli nang hindi ako nakaimik.
You don't get it, Jairon. She's everything to me. I think I'm in love with her. Dumali ang mga luha nito sa mga mata at nakatiimbagang na pinunasa ng muka. What? Nanginig ako sa revelasyon niya. Lahat ng payo ko noon baliwala, nasasayang. Bahala siya kung ma-inlove siya. Ang importante masaya siya. Hindi mo to maintindihan. Nababaliw na ata ako sa babaeng yun. Hindi ko alam kung anong pinakain niya sa akin. Oh, stop it. Nawawalang pasensya kung saan. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Wala akong masabi sa'yo, Phoenix. Ang gulo mo. I can help you with the business, but when it comes to this, you're on your own. I don't know. She's gone and I'm lost. Nauubos ang lakas nitong wika. Tinignan niya ako na para siyang natalo niya ang malaking pera sa kasino. Dinurog ng konsensya ang puso ko, naawa ako sa kanya. Pero alam kong wala na akong magagawa sa problema niya. Nandito lang ako para patahanin siya. Kilala ko siya sa pagiging impulsive, minsan reckless, pero ang ganitong bagay ay dapat niya maging responsibilidad. I know it's hard, but you need to figure this out. You can't stay like this. You can't drown yourself in alcohol. Hindi naman ito magagawang mapabalik ang asawa mo. Tumingala siya sa akin. Paano kung hindi talaga? Simple lang, kailangan mo matutong mabuhay nang wala siya. Hindi ako magaling sa ganitong bagay. Minsan masasamang payo kong sinusunod nila. Hindi akong tamang tao para samahan siya. Sa kanya na yun kung gusto niyang lumabas sa lungga niya o ilibing niya ang sarili. Namulsa ako. Tinalikuran siya. Humakbang palabas ng bahay niya, napuna ko na walang mga kasambahay niya. Siguro tinanggal sa trabaho. Hinihilot kong noon nang marating ang sasakyan. Naway malampasan niyang mga pagsubok niya sa buhay. Nagmaneho ako pa uwi. Nairita ako sa sitwasyon ni Phoenix habang iniisip ko siyang dumagdag pa ang traffic. Mga 20 minutos na siguro ang nakalipas nang bumara ako sa daan. Sinulyapan ko ang phone kung may mga notification o text messages ni James. May ilan pero hindi naman importante. Tinapik-tapik ko ang dalawang daliri sa manibela. Ilang sandali umusad ang mga sasakyan. Binilisan kong pinatakbong Lamborghini ko para maiwasan ulit ang traffic. Kumunot ang noo ko nang mahuli ako ng pulang signal light. Kinagat ko ang labi na pinagmamasdan ang tumatawid na wala ng bahagya sa sarili nang maalala ang huling komprontasyon namin ni Anessa. Natatakam ako sa kanya. Binitin niya ako kaya humanda siya bukas. Paparusahan ko siya ng matindi. Naging bato ako nang sumagi sa paningin ko ang kanina'y nasa imahinasyon ko. Si Anessa ay malapad ang ngiting tumatawid na hawak-hawak sa kamay ang isang batang lalaki. Ang makulit na batang nakilala ko sa airport at nakita ulit sa ospital ay kasama niya ngayon. Sinampal ako ng pagdududa. Ano ang relasyon ni Anessa sa batang ito? Tumangis ang bagang ko. Nasa konklusyon ko na baka, no, hindi ako sigurado. Imposible. Paano kung anak ko talaga siya? Naputol ang pagmuni-muni ko nang tumunog ang phone ko. Os, pagmumura ko bago sinagot. Hindi ko na tinignan ang pangalan kung sinong tumatawag. What do you want? Buliyaw ko. It's really obvious that you are cursing me. Son, sabi ng lalaki sa kabilang linya sa matuksong tono. Bumuka ng bahagya ang bibig ko. Dad, sino bang hindi magugulantang kapag tatawag ang tatay mo nang wala sa oras? Ang malas lang siya ang nakatanggap ng pagmumura ko. Forgive me, Dad. Hinging paumanhin ko. Bumaba ang tono ko na tila isang maamong tupa. Mahirap makipagdaupang palad sa tatay ko. Hindi ko pa rin siya nakakasundo ng halong buong buhay ko. Sa edad na 30, hindi ko pa naranasang magkaroon ng ama. Yung totoong ama na pinaparamdam sa'yo ang tunay na pagmamahal. Umakit baba man ang mundo ko. Where are you right now? I need to discuss the portfolio for the Henderson estate. We're shifting some assets. And I expect you to handle the transition. Matipid at walang buhay na imporma niya. Otomatiko ako napaismid. Tinatawagan lang ako kapag may kailangan siya. He never asked how I was. Never bothered to check in unless it was about work. Is that all? Paglilinaw ko. Naniliit ang mga mata ko nang lumiko ako sa isang kalye. Kinalimutan ko saglit si Anessa at ang kasama niyang bata. Hindi pa ba sapat? Walang bahid na emosyon ulit niyang tanong. Kinakausap niya ako na parang kasosyo niya sa negosyo. Imbis na bilang isang anak, ramdam ko umakit na frustration habang humihigpit ang hawak ko sa steering wheel. Ganito siya palagi sa akin. Malamig, malayong loob sa akin. No acknowledgement of anything personal. No fatherly concern, just business.
Hindi niya ako tinuring na anak. Isa lang ako sa nagtaguyod ng negosyo niya para umunlad siya. I'll take care of it. Matipid kong saad sa flat no boses. Good. Siguraduhin mong walang delays. I expect a full report by the end of the week. Dugtong niya. Tingin niya sa akin tanga na kailangan niya ipaalala sa akin ang trabaho ko. Nakakapagod minsan ng tatay ko. Sana hindi siyang totoong ama ko. Dinig ko naglahong ingi ng mga papel sa kabilang linya. Doon niya pinatay ang tawag. Hindi nagpaalam. Tinapos lang ng ganun ang tawag. Tinirik kong mga mata sabay hagis ng phone sa passenger seat ko. Binilisan kong pagpapatakbo ng kotse. Lalo lang tataas ang tensyon ko sa kanya kapag siyang iisipin ko. Ilang beses ko na bang pinangarap na magbago siya. Para sa kanya, I was just another piece on the chessboard. Pagod na ako makipaglaro sa kanya. What happened to Phoenix, dude? Dinig kong tanong ni Kendrick sa ibabaw ng malakas at matingkad na upbeat ng musika ng disco nightclub na kinaroonan namin sa kasalukuyan. Pinagtagpo ko ang mga kilay. Ikaw nakakambal na walang kaalam-alam, sumbat ko. Inangat kong ulo kaya natanaw kong kumikinang na dim lights ng bar. Nakaupo kami sa bar counter, tinatamad na kumuha ng pwesto. Sa kapundong-puno ng mga tao ngayon, halatang Biyernes. Busy din ako, wala akong time na maging posesero sa kakambal ko. Malay ko ba na may problema siya? Niinip niyang inikot-ikot ang gintong kulay ng likido ng tequila sa baso niya na para bang walang pakialam sa mundo. Napangiwi ako sa ingay ng tawanan at pagtutos ng mga baso sa paligid. What a welcoming distraction from the crushing weight of my responsibilities. Nakakatamad maging CEO. Seriously, pinindigan mo na talagang pagiging bato mo, kulang na lang igawin ka ng statwa. You need to be more involved with Phoenix. Lagpak ang kakambal mo, Mr. Parker. Mahabang litanya ko pero hindi siya naapektuhan sa mga salita ko. Nilapag niyang baso para itaas ang dalawang kamay, samantalang kinuha kong baso at inisang lago ko ng malinaw na tequila na hindi sinisip-sip ang lemon. Oh, hindi naman ako ganun kawalang puso. Tila pabiro niyang saad. Sumikit ang mga mata ko na wala sa pandinig kong ingay at tinuon ng buong atensyon sa kanya. Your brother is falling apart and you're acting like you're too cool for this family drama. Sa wakas nilingon niya ako. His brow furrowing slightly as he parsed the drink. Whiskey naman ang iinumin niya. Ako lang atang walang kakayahang paghalu-haluin ang lahat ng inumin. Lihim ako napatawa sa identity ng pinsan ko. Lasinggero na, babaero pa. Kumusta na lang kaya ang magiging asawa niya? Pagsasabihan ko kaagad ng good luck. Don't be dramatic, Jyrone. Malaki na si Phoenix. Kung hindi niya makakayang maliit niyang gusot, problema niya na yon. I'm staying out of it. Padismissive niyang saad. I was freak out. How does he become so heartless? Siyam silang magkakapatid at pare-parehong walang pakialam sa buhay. Nilapit ko ang sarili sa kanya sabay tukod ng siko ko sa bar counter. Are you kidding? His wife just framed him for something he didn't do. And now she's off, leaving him to sign divorce papers. Madiin kong pahayag. Inisa-isa ko mga salita para maunawaan niya. Kailangan niya tayo ngayon. Napabilib ako ni Freya. Tama lang ang ginawa niya. Tipid niyang turan. Umuro ng konti sa akin at kumuha ng bagong botelya. So, Freya pala ang pangalan ng babaeng yun. Huling nakita ko to sa kasal nila ni Phoenix. Wala naman sa kagandahan yun. Malayong malayo kay Anessa. Kilala mong kakambal ko. He always chasing after the next shiny thing. This could be a wake-up call. Natatawa niyang dugtong. Lumabi ako. Inayos ang pagupo. Tinanggal ko ang isang botones ng shirt ko. Nawawalang lamig ng aircon dahil sa naghahatawan at magkahalo-halong pawis ng mga tao. That's your twin brother Kendricks, kid ko. Sinubukan siyang kumbinsin at magkaroon ng awa sa kakambal. Gusto ko lang nasamahan niya ito. Nahihirapan siya ngayon. Tapos ikaw uupo lang dito? Pretend it like it doesn't matter. Iwinisiwas niyang kamay. Ayoko lang siyang panghimasukan. What? What happened to loyalty? Loyalty? Kinakain ba yun? Kendricks, I'm not joking around. Bulyaw ko. Otomatiko akong tumayo. Sala na sobrang irita sa kanya. I hate him being stubborn. You always so concerned about everyone else. When was the last time you check on your own mental health? Sarkastiko niyang tugon na pati imbagang ako sa sobrang pag-alala, masisira din palang mental health. Saan naman niya napulot? Kinawelyuhan ko siya, sanhinang kawalan ko ng kontrol sa sarili. Siyang may sala kapag masasaktan ko siya ngayong gabi.
I came here to forget the bullshit my father dumped on me this week. Yung tipong kinakain ka niya ng buo sa loob mo dahil sa walang katapusan niyang demand. Tapos dagdagan pa si Phoenix at ang katigasan ng ulo mo. Binitawan ko siya. Habol ang hininga ko, hinilot ang sentido. I'm just trying to support our family. Umiling-umiling siyang nilagok ang whiskey. Tumilapon pang ibang likido sa mukha at damit niya. Naging tensyonado sa kahagagawan ko. Nakatatlong baso pa lang ako ng tequila pero init na ako at gusto ko nang manuntok ng tao. Inangat niyang isang kilay. Alam ko, we all have our problems but you can't carry the weight of the world on your shoulders alone. Kilala ko si Phoenix, baka kaya niyang solusyonan ng problema niya. But you need to step up too. I don't like you being cold and distant. A brother should stand by his brother who is in trouble. Malaman ko na pahayag. Alright, I'll give you that. Pero ka nga sa maging emotional support therapist ng isang gabi. Ako pa rin to, babala niya. Eksasperadong akong bumuga ng hangin. Nawalan ako ng ganang uminom. Dinukot ko ang wallet, kumuha ng 1,000 nilapag sa harap ng bartender. Keep the change. Bulong ko sa kanya na sa kay Kendricks ang tingin. Yun lang ang hinihiling ko, just be there for him. Sometimes put your family first. Maganang loob ko sa habang pinulupot paakyat ang long sleeves ko. Lumitaw ang tamad ng ngiti sa mukha niya, tumangutangang sinalina ng whiskey ang baso niya. Akma ko nga hakbang na may lumapit na babae sa kanya. Mabilis niyang kinabig ang bewang nito. Nagsalubong ang kilay ko nang pinatong ko sa bakal ang blazer. Ang bilis niyang makahuli ng isda. Kung bibigyan ko siya ng rangko, siya ang numero 1 babaero at pangalawa si Nicola. Speaking of the devil, nasa krisis din dahil nakabuntis at triplets pa. Hindi ko muna sinabi kay Kendricks para hindi tumabigla. Pinagdarasal ko na mayroong babaeng sisira sa kanya para mabawasan ang pagiging babaero niya. I gotta go. Hindi ko na kayo didistorbohin. Aniya saka mabilis silang tinalikuran. Natanaw ko sa peripheral vision ay natansya kong naghahalikan na sila. Umiling-iling akong lumabas. At dito na po nagtatapos ang kabanata na ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po't ingat po tayong lahat.